Ayun no, hello everyone. Good afternoon to our valued listeners. Now, thank you for tuning in to this podcast. Our episode for today is virtue ethics and its correlation with a very prominent issue ongoing. First, I am your host, Paul Matthew, and together I'm with. Hi, I'm Charlize. Hi, I'm Francine. I'm Frances. Hi, I'm Bethany. Okay, hello guys, hello guys. Now, for our discussion today, ang pag-uusapan natin is the issue surrounding PGMN or the Peanut Gallery Media Network. As a foundation for this discussion, guys, I'll tell you the story of the issue. PGMN is actually a media network. Okay? Remember, media network siya. Founder niya si Franco Mabanata. Ngayon, the NBI actually made or started a entrapment operation na nahuli nila yung mismong founder kasi madaming issue ang isang media network na to. Una, extortion. Nang-extort daw ang media network na to ng mga politicians. Next, madaming disinformation sila na nire-release. Kapalit nung pag-release sila ng disinformation is pagbayad ng mga politiko para sa kanila. So imagine nyo yun ha, Peanut Gallery Media Network, a actual media network na nagre-release ng disinformation in exchange for money. Kaya ginawa ng NBI yung entrapment operation nila. It is actually seen or nasa news siya. Now guys, tanong ko lang sa inyo, ano yung thoughts nyo sa isyong ganun? A media network such as PGMN is actually the source of disinformation in exchange for money. Kasi alam mo, Paul, hindi lang siya source of disinformation kasi source na rin siya ng malinformation kasi nga binabayaran, di ba? So, Mm. technically, parang hindi na rin nagiging credible yung, for me lang ha, di na rin nagiging credible yung media na pinapalabas nila or like yung mga pinapakita nila sa atin sa mass. So, basically, parang nawawalan ng sense yung media. For me lang ha, nawawalan yung sense ng media na nilalabas nila kasi disinformation and malinformation din yung binibigay. Oo. So, anong sense nun, di ba? Tama, 'di ba? Walang sense, hindi siya credible yung nire-release nilang information. Kayo, yung sa iba, ano sa tingin yung ano yung thoughts niyo sa issue 'to? I think yung pag-spread ng false information is harmful because it can easily mislead people and spread confusion lalo na malaking media network sila. Okay. Now, syempre, ayun, lagi natin sinasabi or ginagamit yung word na media network. Kayo, tanong ko sa inyo, what do we expect from a media network? Connect natin sa PGMN, ano dapat yung ine-expect natin sa kanila? Well, Paul, of course, ang ini-expect natin sa kanila is to provide us credible news. Hindi lang naman yung mga news na porket binayaran sila, yun na ilalabas nila. At porket binayaran sila, ito yung hindi nila ilalabas. Kailangan nila maging transparent kasi public, ano siya eh, Hmm. public, pang-public siya. So basically, yun yung ini-expect natin as mga viewers. Mhm. So, yung mga media dapat na inilalabas nila, yung parang legit and yung hindi bayad, walang bias, kumbaga. Okay. Transparency, legit, tas walang bias. Pero, okay, tandaan natin muna yung tatlong yun ha. Lipat muna tayo. Sa inyo, Beth, Francine, ano sa tingin nyo ang virtue ethics? In your own words, ganun. Para sa akin, yung dati akala ko kasi yung virtue ethics is more about pagfo-follow mo lang sa mga laws at para i-avoid mo lang yung mga punishment na naka-antay sa mga actions na gagawin mo. So the more na nag-reflect ako doon, na-realize ko na even if alam ng mga tao yung right thing to do, hindi nila lagi ginagawa yon. So basically for me, virtue ethics is more on developing qualities like honesty and responsibility na dapat ina-apply din ng network na napag-uusapan natin. Okay, very ang ganda yun na honesty and responsibility. Ikaw, Beth, ano sa tingin mo ang virtue ethics? Sa'yo. Ayun nga, parang ano lang din yung honesty. Dapat may responsibility din tayo and hindi lang naman 'to dapat dahil sa mga ginagawa natin, dahil din 'to sa mga choices na pinipili natin, gano'n. Okay. Choices sa pinipili. Honesty, responsibility. Ayun si virtue ethics, tandaan natin. Ngayon, try naman natin i-connect siya sa media network such as PGMN. Dapat ba meron sila ng mga katangian ng virtue ethics na nasabi niyo? I think dapat talaga meron naman. Kasi parang morally right lang na mag-provide sila ng information since responsible sila sa mga balitang binibigay nila sa atin. So, parang nag-focus na rin siya sa, let's say, characteristic ng media network na yon and kung ano yung mga pinaninindigan nila, ganun. So, parang kailangan natin na ng virtue ethics sa media platforms tulad ng PGN. Okay. Kailangan talaga si virtue ethics, no? Ngayon, punta naman tayo sa kaninang issue na disinformation, malinformation. Para sa inyo, paano niyo magagamit si virtue ethics? Sa inyo mismo, as consumers ng media, paano sa tingin niyo magagamit natin si virtue ethics?
course, kailangan muna natin i-differentiate kung anong disinformation and malinformation. By that, disinformation is yung parang mga information na hindi totoo. And yung malinformation is yung information na nakakasama. So basically, yung dalawang words na yun or dalawang um, factor, I mean dalawang branches ng information, yan din yung parang parang di ko ma-explain pero somehow doon tayo nag-grasp ng um, parang papanindigan natin. So basically dito sa virtue ethics, mako-connect natin siya sa 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 pagbibigay sa pagpe-prevent ng misinformation and malinformation from coming to us. Kasi hindi naman ibig sabihin na porket magandang or like big network yung sinabi mo, and like I think yun mismong fact na malaking network siya, kailangan nilang maglaan ng credible information and ng ethical ways kung paano paano sila magpo-provide ng information. So bakit natin sa circle around yung network na yon sa misinformation and sa disinformation and malinformation lang, 'di ba? So Mm-mm. I think responsibility na rin nila na maging morally right and Okay. just para sa mga tao. So we have certain expectations sa isang media network, kagaya ng sinabi mo, na goes beyond just simply the information that na nilalabas nila. Di ba? Nandun yung kaninang connection ng honesty, truth telling, ganyan, media responsibility, transparency, sabi nyo nga. Kailangan natin to actually to build public trust, di ba? As a media network. No? So the issue surrounding PGMN is kailangan na makonect si virtual ethics kasi nga, yung ginagawa nila is very unethical kuno, di ba? Now, madaming information na kumakalat. Madaming claims, madaming taliwas or contradicting information. Sa inyo personally, paano nyo nadi-distinguish each? Well, of course, kailangan natin ng background checks. Hindi lang tayo, porket may nakita tayong information, papaniwala na kaagad natin. Kailangan pa rin natin mag-background checks and kung totoo ba talaga tong information or kung may nag-contradict na information, kailangan natin mag-wait ng mas marami pang information na ibibigay sa atin rather than to believe on what something na hindi pa proven. Ganun. Okay. I think aside from checking the source, I think importante din na tinitignan natin kung nagpo-provide ba ng evidence yung post na yun or simply na gumagawa lang siya ng claims. Okay. Ito, very prominent na sinabi natin, yung pagba-background check, di ba? Iko-cross analysis or iko-cross check natin yung information na nire-release ng media. Tanong ko lang, ito to provide a counter argument. Sinasabi niyo na kailangan ng consumer may virtue na background check. Paano kung in-argue ko na ang pagba-background check hindi dapat na ginagawa ng isang consumer? Paano kung dapat sa source pa lang, sa media network pa lang, na background check na nila info nila at na-dictate or na-research na nila na credible yung info nila? Hindi ba dapat nakasalalay yun sa media network? And para yung consumers, they consume the media na lang as nakasalalay nga sa pangalan, they consume na. Ano sa tingin niyo yun? Na dapat, ito yung argument na kumalaban, na hindi na dapat nakasalalay ang pang cross-analysis sa media. Hindi na dapat nasa atin yung virtue ng cross-analyzing, kundi nasa media network na. Marami kasi, parang marami na ring media networks yung parang hindi naman kailangan pero nag-expect sila ng bayad para hindi malabas yung information na dapat mabigay nila. Something like that. Parang ganun. Parang hindi ko rin siya ma-explain through words and through actions pero sinasabi ko lang kasi ito sa nasa mind ko na dapat naman talaga na yung media mismo yung nagbibigay sa atin ng credible information tapos tayo as consumers magko-consume lang tayo ng information. Hindi naman natin dapat gawin yung fact checking kapag credible yung media and walang biases. Para sa akin, I agree naman na malaki yung responsibility ng media doon. Pero as consumers, I think hindi naman nito nare-remove yung responsibility natin. Kasi as consumers din, meron din tayong role katulad ng pag-share ng information, pagre-repost, at kaya nito ma-interpret yung info in different ways. So, kahit hindi natin kaya mag-conduct ng real investigations katulad ng mga journalists, pwede pa rin tayo maging responsible by checking yung sources, pagko-compare ng ibang report, at yung pag-a-avoid ng pag-o-overshare ng information na hindi naman natin na-verify pa. Okay. Sige, Francel, may sasabihin ka? Go lang. Gaya nga ng sabi nila na wala nga tayong for me parang wala tayong magagawa kasi ang daming kumakalat ngayon ng mga false information. Tapos para makuha natin yung mga accurate information, kailangan talaga natin mag-search kasi hindi natin alam kung sino yung mga nagsasabi talaga ng totoo, yung mga walang bias talaga. Okay. Ngayon, eto, patapos na rin naman tayo eh. Tanong ko sa inyo, isang sagot lang each na taong nasa discussion nito. Anong ang isang media network na tinatrust nyo?
Ikaw muna, Liz. Parang ang hirap niyan sagutin. Di ba? Yung ikaw, na pag nakita mo, ay, ito, trusted kong media network na to. Siguro yung media network na pinaka-tina-trust ko is Siguro hindi naman ano, yung wholeheartedly trust, ah. Hindi, oo, ano di lang, naman parang, yung country oo, trust. Pero like, oo. yun yung main source ko ng Source of information, yeah. news, yung mga ganon. Sino? Isa lang per person. Go. Siguro TV Patrol, parang naman, okay TV naman sa akin Patrol. yung TV Patrol. Pero usually kasi nagba-background check pa rin ako. Tulad nung mga Okay. recent issues, ganon, nagre-research pa rin ako. Hindi ko naman Okay. solely binibigay yung full heart ko para doon sa media network na yun. Pero I think sa TV most Patrol. of their information, credible naman. TV Patrol, okay. Shout out, Sir Nolly. Next, Francel. For me, yung TV5, TV5. parang may sinusubaybayan kasi ako na parang issue. Tapos, parang sila yung nagbibigay ng mas detailed na information, ganun. Okay. Francine. Para sa akin, hindi naman kasi ako nagre-rely lang sa isang media network kasi kung iisipin mo even yung mga yung mga kilalang credible na media can also have their yung sariling pagkakamali nila pati mga limitasyon. Pero kung pipili man ako, generally mas nagre-rely ako sa sa ABS-CBN News or sa GMA News dahil na rin sa reputation nila. Pero I still try to compare information pa rin from different sources at di ako lagi nagre-rely sa iisang media lang. Okay. Beth. Last one. Ako din, di ako nag-rely sa isa lang. Pero since matagal na kasi, since bata pa ako, siguro ABS pati GMA lang din. Okay. Okay, so since parang mag-overtime na tayo, last question na. Kayo, nasabi natin kanina na na mag-background check, ganyan-ganyan, importante. Pero may mga trusted source pa rin tayo. Anong ma-advise nyo? Sa mga listeners natin, syempre, meron din silang mga trusted source na hindi agad makinig or basahin lang in plain view yung mga trusted source nila. Kahit trusted source nila, anong advice nyo para hindi sila mag-jump or react impulsively sa mga claims na yun? So basically guys, I just want to say na dapat kailangan nyo pa rin first mag-background check and of course, check nyo yung evidence. Hindi lang porket present to sa news network na to, maniniwala na kaagad kayo. Make sure to check your resources, yung references nyo, yung reference ng mga balita and yung evidences bago kayo mag-jump to a conclusion. Ganun. Parang be responsible na lang when it comes to ingesting information. Okay. For me naman, yung advice ko, I think yung best way is to pause before reacting, mag-check ng mga different trusted resources and evidence, and isipin mo na mabuti before mag-comment or share because not everything online is accurate. I agree naman sa sinabi niya. So, bale, wag nating gawing final opinion natin yung unang magiging reaction natin sa makikita natin. Kasi 'di ba, madalas may mga nakikita tayo na controversial claim, lalo na yung mga tsismis sa artista. Doon Oo. nagre-react agad yung mga tao eh. So, instead na mag-react agad tayo, dapat check muna natin kung saan siya nanggagaling, check muna yung other sources, at lagi ka dapat maging willing na i-consider yung different perspectives. Yung ganda. Go, Beth. Ayun lang din masasabi ko, wag kang don't be in a rush to believe an information kasi nakita mo tong online or dahil popular siya kasi it can be false din. Okay. Maganda. Thank you for all of your answers. Okay, to sum up yung buong discussion na to, the actual PGMN issue is very ethically rooted. As being a media network talaga na may mga ethical standards tayo sa kanila, di ba? Na dapat sundin nila. Then yung mga information actually is released by the NBI, other news stations such as Philstar, Inquirer, TV Patrol, GMA, yung mga sinabi nyo rin. Nirelease nila na, ayun, nagkakalat nga daw ng mga disinformation, malinformation in exchange for money, ganun. Then, advice natin sa mga media networks, credible dapat sources nila, credible information, and wag magpabayad. Di ba? Then, para naman sa mga consumers, dapat may mga virtues pa rin tayo na cross-checking, honesty, and to understand na wag bigla-bigla, no? Wag papasok agad. Or wag mag-trust agad forget trusted news source, no? Kailangan i-cross analysis pa rin. Okay. I think that is the end of our podcast for today. Again, thank you to our valued listeners for listening, and thank you all for contributing to the discussion, guys. Thank you guys. Thank you, Thank you, thank you, guys. everyone. Bye-bye.